Stand corrected, oh. Sir, we all know po na you're running again. Naku, wala mo ng politika tayo. Tapusin muna natin ito, ano. Kahapon pa ako nakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard dahil sa isang insidente na nangyari ilang araw pa lang ang nakakalipas noong July 7, 2024, bandang alas 12:30 ng tanghali, kung saan ang isang dambuhalang barko ng China, ang pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea, malapit sa Bajo de Masinloc. Nasa akin yung coordinates. At dahil dito, lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda na ang pangalan ay Jose Mondoñedo. Si Jose Mondoñedo ay huling nakitang palutang-lutang, ito yung pangalan niya, July 7, 2003 sa may West Philippine Sea. At ang pangalan ng barko na bumangga ay Yang Fu. Ito yung coordinates kung saan nangyari. At kagabi ay nagbigay ng update sa akin si Admiral Gavan, ang chief ng Philippine Coast Guard, kung saan sinasabi niya at kinumpirma niya. Ito yung text niya. Good evening, sir. Hinahanap na po natin since July 7, sir. As soon as reported po sa atin, sir, ng Coast Guard Vessel 4003 did first as it's been patrolling Bajo de Masinloc. Then today, Coast Guard Vessel 4407 relieved the ship, sir. Coming from Admiral Gavan. I've also directed the Coast Guard NCR Central Luzon to initiate investigation for appropriate filing of a case against the responsible vessel. And it would seem, ito yung pangalan nga ng vessel, baka mali lang ang pronunciation ko, Chinese characters, Yang Fu. Isang malaking barko na binangga. Muli yung ating mangingisda na nangingisda at nawawala si Ginoong Mondoñedo since July 7. So, yan po yung ating breaking news sa inyo. Kung matatandaan nyo, matagal-tagal na, meron din nangyaring insidente nito sa may Dalampasigan, malapit sa Pangasinan, kung saan meron tayong na-file na kaso at nag-report na rin po sa akin ng Department of Justice na kahit walang koordinasyon at tulong ang Marshall Islands, ay nasampahan na ng kaso yung isang barko. Kung matatandaan nyo, nag-hearing tayo mga ilang buwan na, matagal-tagal na yon, kung saan meron ding nasawi na mga mangingisda tayo. So ito, kumpirmado ito, July 7. Nais ko pong kunin ng pagkakataong ito para marinig nyo yung isang nag-report sa akin sa pangyayaring ito. Ang pangalan nung nabangga ay si Robert Mondoñedo. 12:30 ng Robert at Jose yan. July 7. Nakita na lang palutang-lutang. Yes po, nakita siya ng isang dumadaan na fishing vessel. So, ano to, positive Chinese vessel yung nakabangga? May Chinese character na po yun yung dumaan na pansin na nakita niya. Tsaka na-report na to sa Subic Coast Guard din. Yes ma'am, kay commander po ng Coast Guard Subic siya po nakakagat lahat talaga. Okay, salamat Konsihan, salamat. Yan po ay tinig ng isang konsihal ng San Marcelino, Zambales. Ang pangalan niya ay Councilor Lee Aquino. Okay na tayo doon. Pero yung po ay commercial. Yes. Hindi po, ano yan, hindi militia. So, meron na kayong breaking news. Next. May information kung authorized yung barko na yun doon po sa area? Permit? Hindi ko alam kung sa freedom of navigation siya, kung ano man ang nangyari. So, ongoing pa yung investigation kasi yung huling
text sa akin ni Admiral, kagabi pa yon. Kagabi pa yon. So as of now, sir, Missing, si Mr. Mondoñedo, magkapatid kasi yun eh, si Robert at saka si Jose. Yung isa naligtas kasi na hindi siya, nakakapit siya doon sa bangka. Na isa. pero sir, bakit po umabot dun sa area na yun ng West Philippine Sea, yung bangka, kung maliit lang yung... Nangingisda sila. Nakatali sa payaw. Nakatali sila sa payaw ng banggain ng isang dambuhalang barko ng, alam niyo na, Yangfu. Sir, yung Yangfu ay government vessel ng China o private po? Ang sa ngayon, kulang pa yung, kasi tumakas eh. Hindi niya sinakluluhan din yung ating mangingisda, tumakas na siya dire-diretso. So, identified naman siya, malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi militia. Sorry, just to be... Hello? Ayun, sir, sorry. Nangyari to July 7. July 7. July 7, nakita rin yung bangkay nung may... Hindi na nakikita pa yung isa. Hanggang ngayon hinahanap pa. Dalawa yun eh. Yung isa, buhay. Buhay yung isa. Oho, yung si Jose, ito yung missing pa. Kaya yung pamilya noong nawawala, nakipag-ugnayan doon sa nag-report din sa akin, at yung nag-report sa akin ay humingi ng tulong para humingi ng assistance sa Philippine Coast Guard. At si Admiral Gaba naman ay umaksyon kagad kagabi. Yung binasa ko sa inyo yung mga text messages na hinahanap na raw nila at nagrelyebo lang yung dalawa nilang barko sa area, yung MRRV 403 pinalitan ni MRRV 4407. Siguro alam niyo na MRRV, multiple rescue, di ba? V is vessel, response is R. PCG yan. PCG on, multiple rescue response vessel. Sir, maybe nung ilang tao yung nangingisda? Nung bilangga? Dalawa. Dalawa lang. Missing na yung isa, palutang-lutang nung huli nakita. Okay na, meron na kayong breaking. Sir, pwede ko... Sir, clarification lang. Kung sakali, anong kaso yung pwede nating isampa? Kung ano man yung naging kaso nung unang sinampa natin doon sa barko na nakaregister sa Marshall Islands. Natatandaan niyo yan na nag-hearing tayo? Yung minamatay din na mangingisda na dinurol sa Subic, na naglamay pa ata ako. Tandaan niya, nasampahan na yan pero hindi nag-cooperate yung Marshall Islands. Hindi nag-cooperate. So yung ang trumabaho sa atin, DOJ at saka yung Marina, nakaabot pa ng Singapore. Kasi doon natagpuan na yung barko. Nakalimutan ko na ang pangalan nun, sa tagal na kasi naiinip na rin yung mga yung pamilya ng biktima. Matagal talaga yung proseso. Matagal talaga. Ito, matagal-tagal din ito. Sir, pagka ganito po ba, dahil involving Chinese vessel, kailangan may coordination din sa Chinese Embassy, sir, for assistance? Ang nakikita kong unang tama yon, nakikita ko rin siguro yung IMO para maklaro kung ano talagang registry nito, kasi sila ang makakapag-determine kung anong registry. Although Chinese characters ito, minsan kasi yung flag of registry iba. Minsan Marshall Islands, minsan Panama, minsan Liberia. Pero ang kailangan ngayon matuntun kung nasaan yung nawawala natin mangingisda. Sir, sorry, hindi ko lang. So, hindi tayo sure, sir, na Chinese vessel? Yung pangalan, Chinese characters, at saka yung pangalan, Yangfu. Yun ang nakasulat doon. Yangfu. Sir, pwedeng segue lang sa ethics. Oo. Pinarinig ko kanina yung hindi narinig ko. Sige. Ano tayo? Sir, ethics complaint lang, sir, ni Senator Nancy po. Nakarating na sa inyo, sir, and nabasa niyo na po ba? Nakarating na sa akin, in fact, I have it here. I have to admit, hindi ko pa nababasa. Kasi kadarating ko lang ngayon, sorry. Marami naghihintay dyan sa opisina. Ito yung complaint. So,
So, hindi ko pa nababasa, but I will endeavor to read it today. Sabi po ni SP Cheese, parang syempre nasa power po ninyo na mag-schedule ng hearing, pero posible rin daw na ang unahin nyo ay to sit down with them at pagkasunduin sila. Correct. Yun po yung gagawin nyo, sir. Correct. Ganito yung status. Yung Senate Ethics Committee I was elected as the chairman of the committee. I think that was a day before the recess, the adjournment. So, hindi pa kumpleto yung composition ng committee. Walang pa ng isa. So, we will have to complete the membership. But then again, the committee will have to have an organizational meeting. Kasi hindi pa kami nag-first meeting. During that meeting, we can propose amendment to existing rules, adopt new rules, and have those rules published as required by law in a newspaper of general circulation or official gazette, which would require 15 days. Thereafter, doon pala magiging effective yon. So, if your next question is about timelines, matagal-tagal pa yan. And there is a big difference between what happened during that day and what will be the outcome of the Committee on Accounts, which will have a continuation tomorrow. So magkaiba yun, huwag nating paghaluin yun. So, tama yung sinabi ni Senator Cheese, pwede kong pagharapin yung dalawa, pero hayaan muna natin mabuo yung committee. I would want that conciliatory process perhaps done before the presence of all the committee members, hindi lang naman ako, because I will not act alone. So after that, kung walang mangyari, kung hindi kung ano man, saka pa lang papasok yung aalamin namin on the basis of a preliminary inquiry whether there is a substantial, credible evidence to merit the determination of the committee insofar as one, whether it has a jurisdiction, two, whether it can proceed with a hearing based on the sworn complaint, the allegations, and testimonies that probably might be provided. So yun. Ito pong Conciliatory Act, Sir Madjo, hindi po in public, meaning naka-executive session po kayo. Correct. Ayaw naman namin na isa publiko lahat yung pag-uusapan doon. Although these are matters of public interest, mas maganda na magkausap muna. Sir, isa na lang sa akin. Tama na. Advancer lang, Oh. sir, kasi bukas itutuloy yung hearing nung sa accounts. Nandun Bukas? pa kayo just in case. Anong oras ba yon? 1 o'clock, sir. Nandun Saan pa ba? kayo. Dapat nandun ako kasi nung huli, umakyat lang ako sa taas noon eh. So I'll endeavor to be there tomorrow. Para mag-referee. Through and through, sir. Bilang matapos. Referee. Meron akong isang graduation eh. Hindi ko alam kung Baka Oo. ito nga ngayon, yung bisita ko ngayon, hindi ko na sinabay bukas. 4 na mayors galing Mountain Province. Kung bukas yung pupunta, ganun din yung nangyari sa akin noon. Yung mga generals ng PMA yung dumating eh, galing pang Baguio. Nag-drive sila, kaya umakyat ako. So, we will first complete the committee, and then perhaps if we have time, have an informal committee meeting on the 17th of July. Malapit na yon. Kasi yun din yung hearing ko ng bicameral conference concerning the Maritime Zones Law. informal meeting, sir, ng Ethics Committee. Yun yung kasi kulang pa kami, na Ethics Committee. Oo. Yes, correct. Sir, anong Hindi informal, organizational. organizational? So, hindi pa matatakal, sir, doon yung ethics complaint? Hindi pa. So, kulang kami na isang number, tapos yung rules na siguro papadala ko sa kanila bukas doon sa mga members. Kung kulang pa man kayo ng
sa nabanggit po ninyo. Kailangan i-elect yun ng ano eh, ng plenary sa 22 o 23. Pero dun sa current number po ng members, you can act na. May quorum naman. Quorum na po. May quorum naman. And then so yung, sabi nyo nga, susubukan yung conciliatory move. Ano yun, sir? Wala yun sa rules, di ba? Ano lang po yun? It can be adopted as part of the rules. May tradition kasing ganon. Marami na tayong marami na tayong precedents nito. Kung hahalukayin nyo lahat yung mga nangyari nung mga nakaraang panahon. Meron din mga conciliation nun. You have the case of a good friend, the late Harrison Alvarez, na ethics committee yon, decided yon. Then you have the case of former Senate President JPE, decided din yon. And then you have the Manny-Villar case, which was decided but never promulgated. So marami namang mga nangyari ng mga ethics cases na na-conclude. At marami rin namang hindi na natapos. Okay. Oops. Yung reciprocal access agreement, sir. Ay. So, sir, anong take niyo doon? Yun ba, sir? I am- Talagang isubmit sa Senate for concurrent. I have yet to see the final version. I saw an original draft of the RAA, and my impression is that the Japanese Diet, the Parliament, is about to approve the same. So, kagaya po na nabanggit ng mga kasamahan ko na kung makakatulong ito sa multilateral arrangements to preserve the peace and ensure compliance with international law in the Indo-Pacific region, ay dapat po siguro mapag-aralan ng Senado kung paano po ito maipapasa ng mabilis. Ang nakikita ko na lamang mga issues dito, kagaya ng mga issues noong sa VFA at sa SOFA with Australia, ay yung mga criminal jurisdiction insofar as instances wherein Japanese soldiers assigned here, in the remote case that they would be involved in violating the revised penal code, would have to be under the jurisdiction of a Philippine court. Ganun din naman tayo pag tayo ang pumunta sa Japan at mag-training. So ito na lang yung remaining issue sa siguro kung magkakaroon ba ito ng sites. Would it be different from the EDCA sites? Or would they collocate with the EDCA sites? Anong pagkakaiba nito? So siguro yun yung maliliwanagan pag na-transmit na sa Senado yung nilalaman ng gawa na natin ng pangalan to RAA, Reciprocal Access Agreement. Pero sir, certain na po, kung may communication na from Malacanang na isasubmit ito sa Senate for concurrent. It will. It has to be ratified by the Senate. Question, how would you differentiate yung BFA and RAA? And paano po ang magiging impact nito sa dalawa? The VFA is an executive agreement. The VFA is an executive agreement na hindi na kinailangan ang ratifikasyon ng Senado because the VFA is a product of the Mutual Defense Treaty. Tama ba ako? Tama ba? The BFA is a product of the MDT. Baka mali ako, correct ko ha? The BFA is a product of the MDT. The RAA is a standalone treaty, defense treaty. Hindi executive agreement ang RAA. It's a treaty. Sir, Pero paano sir, na-ratify ng na-ratify? Senate yung BFA? Yeah, during the time of OPLE. Sa US, sir, sa US lang siya considered kasi BFA was ratified by the Senate. Yes. That's why I stand corrected. But VFA is a byproduct of the MDT. Si RAA is a first standalone treaty. I stand corrected. Pero sir, yung sa criminal jurisdiction and
kung magkakaroon ng sariling sites, yun ang kailangan i-clarify. Tapos nakita yung final draft, hindi clear. Hindi ko nakita yung preliminary draft pa noon. But again, looking at the consciousness of the Japanese government, ang dami nilang experience sa Okinawa, ang dami nilang experience sa US troops na ayaw din nilang mangyari yon, ayaw din nila siguro mangyari yung nangyari sa kanila. Di ba, ang dami mga kaso sa Okinawa na ang may jurisdiction ay yung US government, not the Japanese penal laws. So, yun lang ang nakikita ko, pero hindi ko pa nahawakan. Correct ako dun sa i-recorrect niyo sa BFA. Stand corrected, Sir, we all know po na you're running again. Naku, wala mo ng politika tayo. Tapusin muna natin tong binigyan ko na kayo ng breaking news. Under what party, sir? Binigyan ko na kayo ng breaking news. Ang magulong eleksyon, yung kay Lipen at saka yung national NFN party in France, doon magulo. Kaya kanina ang tinatanong ko yung representatives natin sa Paris kung anong lagay sa Paris Olympics, kung tuloy daw ang Olympics kahit anong mangyari sa Paris, France. Yun lang ang politika muna. Yeah. Manila Zoo, I appreciate the answer of Mayor Lacuna. My proposal was made because of a deep-seated concern for animals living in an natural habitat which would need protection, and the Philippines has been signatories to various laws concerning animals. So that's why I propose the transfer of the Manila Zoo to the Masugi Geo Reserve. And I heard that Mayor Hani Lacuna reacted that probably transferring it to Masugi would entail additional expenses for those who would want to visit the Manila Zoo. Malapit na po matapos yung LRT natin papuntang Masinag sa Antipolo. And with all due respect, kahit naman saan malipat yung Manila Zoo pa rin ang pangalan. Meron po tayong 23 hectares property ang Maynila sa Marikina. Ang tawag po doon hanggang ngayon, in-established in 1938 ni Mayor Arsenio Lacson, ang tawag pa hanggang ngayon ay Manila Boys Town. At yun po ay pinatatakbo ng Manila City Hall. There's no difference with the nomenclature. Sa akin lang, maalagaan din po yung mga hayop natin at mga flora and fauna na nandoon sa loob ng 5.5 hectare congested, polluted area somewhere in Malate. Wala namang masama dun sa recommendation kasi wala nang ibang lugar. And I think the Masugi issue is still pending before the appropriate Senate committee kung sino talaga magpapatakbo nun. Salamat.